What's up? So eto nga, nasira na tong, ewan ko kung anong nangyari dito sa MPPT natin. Bigla na lang ayaw mag-charge. Meron namang voltahe. Chinek ko rin yung PV cable sa taas. Okay naman, hindi naman na nalusaw yung mga MC4. Pero ayaw lang talagang mag-charge. Ewan ko kung nangyari dito. Kahapon pala yung bumagyo kahapon, halos walang harvest. Same dito sa ating isang setup. Ito ngayon okay na. Ito 0 talaga kahapon. 0 watts maghapon na walang charge. So tinipid na lang natin yung 41% na baterya natin kahapon during Typhoon Quiapo. Ito, kaninang umaga ayaw na lang mag-charge. Ewan ko ano nangyari. Tingnan mo, nahirapan tayong mag-replenish. Medyo umaraw na pero hindi gaanong malakas. Ayan, 7 hours. Kasi yung isang string natin na apat na 620 hindi magamit. Bali 580 lang yung nagagamit ngayon. Kaya mapabilitan tayong gamitin yung salpak yung eco natin. Ito gulo ng bahay natin, si Ender Innovation. So ito yung kakabit na natin to, Pow Eco. Palagay muna natin dito. Ito para kahit ginagamit natin to, kahit nagkakabit tayo ng yung bagong inverter na buhay pa rin yung system ng bahay, may kuryente pa rin. So yan, try natin ikabit para hindi sayang yung sikat ng araw. Tingnan mo yung battery natin, 37%. Wala talagang na low bat, 36, 30. Hindi naka-charge kahapon during bagyong Quiapo. So yan, tanggalin na natin to. Tanggal na yun. Ang hirap. Tanggalin na namin to. Sauce, ito na. Kasi kan sa latan. Sabi ng kaptuin na. Isip kan po. Isip kan? Naligat ko sa rin. Kung ano asir mo sa balitan, naglaw na tabot mo. So ayan, magkabit na. Ang Pow kasi to, itong semento dito kaya mahirap. Mahirapan kang maglagay. Kasi ito, sobrang dikit, wala kasing space. Ganito na lang muna siya. Yan, Pow MR. Ito, yung wiring nito, ito na lang yung ilalagay natin dito. Kasi hindi naman natin ginagamit to. Yung inverter natin. Tapos yung AC wire. Ito kasi yung breaker ng AC output nito. Tagal na to. So bali dito siya magko-connect. Yan. 25 ohms. So ito na lang yung lilipat natin dito.
Pero papalitan natin to kasi masyado siyang mababa. 25 amps lang itong breaker niya. Papalitan natin ng 32 amps para sakto sa 6 kilowatt. Although hindi naman natin siya isasagarin. Hindi naman natin isasagad sa 6 kilowatt. Pero mas okay na. Taasan na lang natin itong breaker nito. So yan. So, titignan mo masyadong maiksi pala ito. So, need nating palitan. So, dito yung positive dyan. Kung hindi aabot. Itong negative pwede lang. Kasi dito lang naman yung negative. Pati ito. Hindi natin magagamit to. Masyadong maiksi. Dito pa naman hindi papasok. Kaya, gagamit tayo ng ibang wire na mas makapal. Tapos ito, yung dating breaker ng PV nung One Solar, papalitan din natin ng mas maliit ito kasi puro series na yung panels natin. Bale, dito natin siya lalagay yung best na ito. Tatanggalin na natin to. Connect natin tong grounding ng SPD dahil dito nakakonect yung ito, isang string. Para may silbi yung SPD natin dito ng isa. A few moments later. So yan na nga, ikabit na natin. Bale, ito pinalitan natin dahil may lang ito pang isa. So yan, niyabang na lang natin to para sa BMS communication. Pero dito kasi naka-communicate yung battery natin dito. Pero iyabang na lang natin para hindi natin bubuksan to kapag nag-connect tayo ng communication. So ayan, makakonect na. Ang problema na lang natin yung configuration ng panel sa taas kasi naka 2S2 siya dapat. Puro series, hindi siya naka-parallel. So kapag mga init kasi, mainit pa ngayon, nasa oras na alas 2. So mamaya i-re-reconfigure natin yung connection ng panels. Ayan, naka-off na. So naka-connect na lahat. Yung AC out. Kung pala to, pwede siyang 3 o 2 phase. Yun o, may L1 at L2. So single phase yung ginawa natin. Ayan. Ito yung PMS communication. Ito para sa parallel. Kapag nag-parallel tayo ng isa pang ganito. Tapos connected na siya dito. Try natin iyon. Ito yung breaker niya. Bale, isang linya lang. Yun, spark. Saka natin iyon. Dito sa side. Meron siya. Yun, power na siya. Bale, may connection na yung PV pero naka-off lang yung breaker. Yan. Yan yung connection na. Parang sa day lang din. At sa Solis na MC4 yung connection. Kasi IP65 yung rating nito. Pwede sa outdoor. Tapos ito yung wifi niya. Yung cute. Malit lang siya. Yan. Connect lang na. Yan yung wifi niya. Yan, nag-power on na.
Hindi pa nag-out. Wala pa siyang output. Yun, meron na. Power on. At yun na nga. Nag-power na. Nandito siya nakakonect dito. System. Bale, yung dati, 7.7 megawatt yung dating consumption nito. Tapos reset na lang natin. 230 volts siya. Reset natin. Yan. Para panibagong ito pinatitan na din natin 32 ohms na kanina 25 ohms na. Ito iset natin yung kasi nakaka 5 kilowatt lang ata yung ganito. Set natin sa mga 26. Yan. Taasan natin. Or sagad 26 sa kan. 26 yung kan. 6 kilowatt yan. 26. Bale, ito yung overload protection. Very useful to. Very importante gamitin to para iwas overload ang inverter. Although may overload protection to, ito yung maunang matitrigger para ito hindi masashock. So kapag 36 amps na yung current, automatic cut off siya. So yan yung gamit nito, overcurrent protection. So i-recharge natin nasa 64% pa lang. Kasi quantum battery natin 500 plus. Maya i-connect natin yung panels. Ayan. Touchscreen nga pala to. Pau Eco. Ito Pau HBM na hindi to waterproof kaya ganito. Ito waterproof kaya naka-heatsink. Yan, heatsink pero may blower sa baba. Bale, set lang muna natin yung battery sa user. Tapos yung charge niya 55.5 yan, nakala 55.5 volts charge current. Tapos sa discharge yan, under voltage, stop discharge 54. Hindi pa siya nakaset. Gawin na lang natin sa 50. Yan. Set. Ganyan na lang muna. Hindi pa naman naka-communicate. So yan. Wala pang connected na panels. Wala pang load. Kasi itong yun pa. Bale ito. Ito yung current na setup natin, nakasaksak. Yan. Yung load na ito 520 watts. So gagawin na lang natin, mayroon tayo dito manual transfer. Ito yung dito siya nakakonect. Ito. Tapos ito yung ito pala yung nakababa. Ito yung ito dito siya nakakonect. Diyan. Yung naka-on ngayon, dito siya nakakonect sa isang. So ito na lang ang gamitin natin mamaya kung itatry natin i-power up yung bahay gamit ito. So yun. Dito na tayo sa taas at re-reconfigure natin itong solar. Medyo masakit pa yung signal lang, pero kaya to nagaano. So itong apat, ito yung kukonect natin sa bago nating inverter. Ito yung dati. Yan, yung isa. Walo yan. Bale, i-connect din natin na to sa bago nating inverter. Pero sa ngayon hindi pa. Ito muna, apat.
lahat. Itong wires. Ano na lang muna. Ito. May abang. May dalawang railing dito kasi maglalagay pa tayo ng 4 PB. So, test na natin kung okay yung connection natin sa taas. Voltage. Check natin yung input. So, ayan, may 168 volts. So, turn on na natin. Ito. Let's check natin. At yun na, may na-detect na. Detect na yung inverter. Yan. Pala yan na. 446 watts na yung pumapasok. 4.8 na. Pero may kwan-kwan. May 530 watts pa out of 2,400 watts na harvest. Yan, si-charge. Yan, 1.2 kilowatt ang charge. Ang kina-charge as of now, yung total ito, tapos ito. One eternity later. So, what's up guys? So, babalik tayo sa ating solar vlog. So ito, yung nanditong string ng panel, nilipat na natin siya dito. So ito na, dalawang string na yung nakakabit. Tapos pati itong communication, makakommunicate na siya dito sa battery natin na lithium. So itong isang battery, wala siyang JK siya, JK yung BMS niya, pero hindi siya inverter BMS. Hindi tulad dito na inverter BMS na may communication, pwedeng mag-communicate sa ating inverter. So naka-communicate na ang ating eco sa ating battery na lithium. Ito na siya. Kung titignan mo, yan, nasa settings niya. Bali, pylon yung protocol niya. Yan, pylon. Tapos yan. Kung makikita mo, nakikita na yung mga cells, minimum at maximum cells ng temperature kasi nag-communicate na sila. Tapos yung percentage. Yan, 58%. Same na. Same sila ng reading. So hindi ko pa siya na itatap dito sa bahay. Bale, yung nagagamit pa lang ito. So try natin. Ito yung current na nagagamit. So yan, may load na 366 60 watts. So time check 7:21, medyo makulimlim, hindi ata masyadong aaraw ngayon. So itatap na natin yung kuryente natin dito. Yan. Yung ilaw natin dito 12 volts, so hindi siya affected. So itatap na natin dito sa ating double throw. At yun, wala, hindi ata nakatap. Bakit? Hindi ata nakakonect sa ating double throw. So ayun, naka-off pala to. Ito pala yung naka-off. So try mo natin. Yun. Kalimutan ka, naka-off pala to. So yan, nakakan na. Ito na yung nagagamit. Ito, standby. Standby siya. Ito naman yung gagamitin natin. So at least sa monitor natin sa Wi-Fi monitoring, isa na lang. Makikita mo na sa cellphone
sa Wi-Fi monitoring yung lahat ng loads. Diyan. Yan o. Hindi pa siya nag-update. 730 watts pa rin yung panel. Ayan, bumaba na. So, ganyan na. Ito yung monitoring niya. Ito yung load. Nasa 375 watts. So, halos the same lang. Battery 54.5. Check natin. Halos the same lang. So, yun. Well, observe natin kung okay naman tong Pau Eco. At least, iisa na yung dalawang string, isang inverter na. So, isa na rin yung monitoring natin. Yun yung purpose ko. Kaya, kumuha ko nito. Pag okay pa naman to, backup na lang natin siya. Or, igagawa ulit tayo ng ibang setup para dun sa second floor ng bahay natin para separate. Dito sa baba at dito, doon sa taas. So, yun. Hanggang sa muli. Mm-hmm.